Oh, anyway, mga bossing, eto pa, mga kababayan. Kung ang isang senadora po pinaglalaruan nitong mga ito, sila Panelo, ang dating Pangulong Duterte, senadora na ho yan ha. Paano pa ho kaya tayo na simpleng mamamayang Pilipino? Duterte as a lawyer. Pakinggan nyo po yung sasabihin ha ni Panelo, mga bossing. Kasi, lahat po ng sinabi ng dating Pangulong Duterte doon talagang wala sablay Ano po, madidiin po. Pati si Bato, na ituro na kasama sa death squad. Pakinggan ho natin to. Former President Duterte's statements on record during the hearing can be used against him. And former President Duterte as a lawyer is saying that these won't be admissible in court. What is your take on this exchange? That's the whole trouble with someone who is not a lawyer. She doesn't know anything about law. Aba, yan. She doesn't know anything about law. Meron naman pong ano yan. Kahit papaano naman ho, merong mga abogado yan. Si Senator Risa Ontiveros ho. Ultimo nga ho kami, simpleng mamamayan, naiintindihan namin yung kung paano i-interpret po yung mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Yan pa ho kaya? No? At yung mga sinasabi niyo po dyan, ang pagkakaintindi namin, halos pare-parehos ho, mga kababayan. Lalo na nung sinabi ng dating Pangulong Duterte, yung ano ho, mga bossing, yung binubuyo namin, no, yung mga suspect para manlaban. Malinaw ho sa amin yun. Common sense na lang po kapag hindi pa naintindihan yun. Pero syempre, ang sasabihin ni Panelo, joke lang yon. Kaya si Sir Rego, hindi mawawala sa isipan niya, no? Dinodog show nitong mga ito, ang Senado. Kumbaga ho, mga kababayan, hindi po nila nire-respeto ang Senado at Kongreso. Ito lang kami, simpleng mamamayan, pero di nyo kami mauuto. Correct. No? Sabi ni Shiro Kansaki, playing on words, ha? Mga DDS, tuloy. About crimes, about criminal responsibility. That's why the president was saying that that cannot be done in court. You're going to transfer responsibility of another person to me. Yan po. Ganito ang explanation niyan, mga kababayan. Kasi yung sinasabi ho nila, no, na yung pulis na yun ang tumegi Yun yung pulis na yun ang pumatay Bakit ako ang mananagot? Bakit sa akin? Mga bossing, pinaliwanag na po yan ni Attorney Cristina Conti na, hindi ikaw yung mismong pumatay. Hindi ikaw yung mismong kumalabit nung gatilyo. Pero, ikaw yung nagplano, ikaw yung nagplot, kung ano yung mga gagawin, ibig sabihin, kasama ka. No? Ibig sabihin, hindi naman kakalabit ng gatilyo yun kung wala doon sa utos mo Hindi naman kakalabit ng gatilyo yun kung hindi dahil sa reward mo Di ba? Kung walang reward na 500,000 kung buhay at 2 million kung nanlaban. Kung walang ganon, malamang dinala lang yan sa presinto. Sino nagutos? Sino yung gumawa nung plot na yon? Dating Pangulong Duterte. Yun yung sinasabi nila. Kasi ang gustong palabasin po ng kampo nila, si Duterte ba kung malabit ng gatilyo? Hindi naman. Hindi mo pwede ipasa kay dating Pangulong Duterte yun. Di ho ba? Nandoon nga. Mastermind. Yung mga polisiya niya. Di ba? Hindi naman ganun ang magiging reaksyon ng mga kapulisan kung wala utos doon sa nakatataas. The court will never accept that. The only exception to that is when there is conspiracy. But you have to prove an independent evidence to link you to that crime. Ito naman si Lady said. Si Garma, sinasabi, Espenido, sinasabi na yan. Mismong sa salita po, mismong sa bibig mismo ni Bato at ni dating Pangulong Duterte nung panahon na nandoon po sila, no? Nakaupo pa si dating Pangulong Duterte. Sinasabi, merong reward system. Na kanino nang galing? Sa dating presidente. Yun po yung pagkakasunod-sunod noon, mga boss. Tuloy, Panelo. Senator Risa, paniwalang paniwala.
He was in fact toying with her already. Ayan, mga kababayan. Di ho ba? Pinaglalaroan sa loob ng Senado. Ganun po ang ginagawa nila sa loob ng Senado. Mga kababayan. Mga walang pagkakaisa ang mga politiko sa atin sa halip magkaisa papaano maging maayos ang Pilipinas kagaya ng ginagawa ngayon ni BBM. Sinisikap maging maayos ang ekonomiya ng bansa. Di yun na-appreciate ng iba. You can't fix stupid. Sorry ka ngayon, Bunggo, may resibo na. Oh, tulo, di ba? Mga kababayan. Yung mismong interview niya, ngayon, tinatanggi. Sana nga, sa susunod na hearing diyan sa Senado, ipakita ni Senadora Risa Ontiveros yun. Nilalaro niya na lang eh. Kasi hindi tayo nagkakaintindihan. They were not on the same page. Hindi abogado eh. And do you think this was appropriate for a Senate Blue Ribbon Committee hearing? Bakit naman hindi? You want to... Ay! Bakit hindi appropriate daw na paglaruan ang Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Tayo ho, mga simpleng tao, naiintindihan po natin yung pinag-uusapan at sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Tuloy. To seek the truth, lahat yan. Open lahat yan. Pero ang ending pa din po nito, mga kababayan, para ho sa akin yung hanggang ngayon naniniwala ako dito dahil na din po kay Sir Beroya, kay Sir Archie Beroya. No? Na gusto nilang madiin dito si dating Pangulong Duterte. Kaya nga naghahanap sila, kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Para hindi na umabot ng ICC. No? Kapag sa Pilipinas nakasuhan, maging convicted man, maging, kumbaga, sabi man na okay, kulong nga, madali pong makakahingi ng mga kababayan, ng house arrest. Pero kapag yung tuloy-tuloy sa ICC, wala na magkakaso dito sa Pilipinas niyan. Kasi nandoon na po lahat sa International Criminal Court. Pag doon po, mahirapan silang makahingi ng house arrest, no? Wala silang mga kapangyarihan, walang mga senador na magtatanggol. Kaya po ako naniniwala, mga boss, rekta po 'yan doon sa ICC, no? Paano po 'yan, mga boss chief amo sir? 52 minutos na din po tayo magkakasama. Mamayang mamayang umaga ulit, naka-live tayo mga bossing, okay? Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share sa ating live.